Ngayon naman ay ikukwento ko ang kaklase ko noong grade 7. Palagi siya naiinis sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Kapag nagsasuggest ako, gagayahin niya salita ko pero paasar. Uy, baka pwede magsimula na mag-practice. Ituro na lang natin kapag dumating na sila. Ay, bumibili na magsimula mag-practice. Sorry na lang natin. Namiting na sila. Sobrang nakakainis yun. Yung ang ayos-ayos mo siyang kausapin tapos ganun kakakausapin. Pero dahil naging kagrupo ko siya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mga 20 na member kami sa isang grupo pero alam nyo ba ilan lang umaten sa practice? 4. Grabe, di ba? At alam nyo ba ang isa sa umaten? Syempre si J9. Ay, grabe talaga ang tadhana. Dahil ilan lang nga kami umaten, syempre habang gumagawa kami ng mga props at gumagawa ng mga steps sa dance, ay nagkukwentuhan kami. At makalipas ng ilang araw, kinakausap niya na ako ng maayos. Kinakausap niya na ako kapag nakakasulubong ko siya sa hagdan. Brasa! Tumingin siya. Tumingin siya. Oh my God. At minsan, kakampi na rin namin siya. Bakit tayo kasama sa mga pinagalitan? Di ba siya pa nga nag-aya na pumunta tayo doon? Oo nga, ayun nga pinagtataka ko eh. Aaminin ko, masakit mabuli. Sobrang sakit. Pero masarap lang dito sa kwento ko, yung mga dating nambubuli sa'yo, naging kaibigan mo na sila ngayon. Character development, ika nga. Dahil sa kanila nagkaroon ako ng kakayahan na intindihin ang nararamdaman ng iba. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil kung hindi nila ako binuli, hindi ako magiging isang taong mabuti. Weh, taong mabuti raw. Pero huwag ka na umepal. May ipapakita kong 6 na picture at huhulaan nyo kung ano ito. Medyo kalbo, na nakasuot na fit na white na t-shirt, nakapantalon, nakatak in with sinturon, nakaputing medyas at naka-rubber shoes. Ano kaya ito? Alam nyo ba kung ano ito? Last 3 seconds. In 3, 2... O sige, bibigyan ko pa kayo. Alam nyo na ba kung ano ito? Tama kayo. ROTC ang tamang sagot. Tama kami, wala pa nga kami sinasabi. ROTC Cadet ang nasa 4 peaks, 1 word. Ha? Paanong 4 peaks, 1 word? Maraming peak. 4 peaks pala yan, kala ko bugtong-bugtong. Next naman ay si Plum. Si Plum ay hindi ko naging kaklase. Nakilala ko lang siya sa church. Mga grade 5 ako nun sa pagkakatanda ko. Kasi ganito, pag ako nagtatanong sa kanya, palagi siya galit. Uy, Plum, alam mo ba kung nasaan yung sobre? Nandun oh. San banda? Doon banda. Hanapin mo kaya. Palagi niya rin ako sinasabihan na pangit ako. Wow, akala mo kagwapo niya. Pero naging kaibigan ko siya after 5 years. Boom, panis. Yes, naging kaibigan ko siya. Inaya niya pa ako na magkaroon ng tungkulin at sobrang saya ko. Ang sarap kasi sa feeling na before magkaaway kayo pero ngayon siya pa yung nag-akayos sa iyo para mapalapit ka sa lumikha. Mahirap daw ang ROTC. Sabi niya. Lo. Pero ang totoo, sobrang saya nito. Yay! Weh, paano mo nasabi? May Sunday class kaya yun na dapat pahinga mo. Oo nga. Loko! Aray! Mag-try ka kasi ng bago. Ayaw mo yun? Yung Sunday mo magiging kakaiba, magiging aktibo, magiging masaya. Teka, paano? Kung ang Sunday routine ko noon ay nakahiga, puro tulog, paggala-gala. Pero noong nag-ROTC ako, lahat ito nagbago. Naging madugo. Naging mahirap. Naging palaba. Joke! Hindi naman ganun pero parang may konting ganun.
Move on na tayo. Nung grade 2 ako, may isa akong kaklase na palagi akong inaasar. Ayoko sabihin yung word na sinasabi niya sa akin kasi nahiya ako at masakit mapakinggan para sa akin. Bastang alam ko palagi niya ako inaasar. Ewan ko kung bakit. Kaya nung naging kaklase ko ulit siya noong grade 11 at grade 12 ay natatakot akong kausapin siya. Pero ang lahat ng ito ay nagbago. Guys, naging kaibigan ko siya. Alam mo yun, yung tipong makulit at pasaway pero maaasahan. Ayan yung gusto kong katangian na mayroon siya. Naalala ko nga nung nag-perform kami, mayroon siyang sinabi na, Wala na. Ngayon na, best actor. at minsan kinamusta niya ako patungkol sa section namin. Masaya ka naman ba sa section na to? Oo naman, sobra. Naalala ko nga yung may performance kami as section and binigay na yung individual grade. Grade ko as actor ay 100 pero as an scriptwriter ay 99. I-average pa yun kaya di abot sa 100 halos lahat ng kaklase ko ay perfect. So sabi niya, Pag-ambag-ambagan natin ng 1 point si Broso para perfect na rin siya. Siya naman halos na nag-lead sa lahat eh. ayun talaga ang never na hindi ko makakalimutan na binitawan yung mga salita. Minsan nga, kakwentuhan ko siya, kasabay mag-recess at isa sa maaasahan sa groupings. At palagi niya rin ako binabatis sa daan. Uy! Kahit ngayong college na kami ay ginugulat niya pa rin ako sa daanan. Uy, boss! Hindi lang kasi sa kalsada tapos nandun pa siya sa gilid. Body is my body. Body is my body. Parang body is my body. Body is my body. Basta yun. Kailangan mo rin maranasan na punasan ng pawis ang body mo. Lalo na kung wala siyang panyo. Hirap itago, natukso ako, hindi malabo. Di ko in-expect na ako ay ma-inlove sa'yo. Sinta mga galawan mo talagang swak na swak sa aking palasa. Kaya ako ay hindi na nag-isip at nagtaka. Ba't nagustuhan kita, ikaw na talaga. Pagdating sa'yo baby, bilis mo kong pangiliin. Daming haters, di natin kailangan pansinin. Pag ikaw kasama, lumalabas ang pag-aking. Ikaw lang gusto, ikaw lang gusto. Dito kasi sa ROTC, dito ka lang makakakita na kahit hindi na makahinga, pinipilit pa rin isinturon ang nakataak-in na damit sa pantalon. Meron naman hindi pa sumisikat ng todo ang araw, nahihimatay na. Hoy! Hina mo, boy. Siyempre dito sa ROTC, ang iyong buhok kailangan magsakripisyo. Hindi! Pero kapag ikaw o kayo hindi kayo nagpagupit, parang tinamaan ng tide ang platon nyo. Gulat ka, no? Siyempre hindi dapat mawala yung palaging naliligaw ng platon. Buds Alpha ba ito? Doggy Buds Charlie 2. Kung meron palaging naliligaw ng platoon, syempre hindi dapat mawala yung palaging nafo-fall. Hindi sa tao, kundi sa lupa. Uy, bawal tumawa. Body mo yan kaya tulungan mo. Dahil nga noong grade 1 ako, naalala ko na sobrang saya ko dahil may pencil case na ako na second floor. Alam nyo yun? Yung sa ilalim lagayan ng colors and sa ibabaw ay lagayan ng mga pencil, eraser, or something like that. May naalala kasi ako dito. Habang nagsasagot ako ay biglang kinalabit ako ng kaklasikong babae. Syempre, ako kasi yung ugali ng isang estudyante na hindi nagpapakopya, kaya nilayo ko ang notebook ko sa kanya. Pakopya lang?
Dahil nga sa hindi ko siya pinakopya, kinuha niya yung pencil case ko at ihampas niya to sa akin. Buti na lang nakita ng isang kaklase ko. Uy, bitawan mo nga yan. Nakinig naman si Axel kaya very thankful ako sa iyo. Salamat. Bakit ba? Ano nangyari? Gusto niya kasi mangopya ayaw ko. Boom! At dito na nga nagsimula ang masalimuot na buhay ko sa paaralan. Naging ka-close ko rin si Axel nung grade 9 ako. Pero aminin ko, hindi ko gusto ugali niya. Period. Naalala ko noong bago kami mag-ceremonial parade, pinainom kami ng tubig na nakalagay sa isang water bottle na kasing laki ng braso hanggang siko. At dapat lahat ng element ng platoon ay makainom mula marcher hanggang sa last element. Pero pagdating talaga sa last element, wala na talagang natitirang tubig. Of course, ginawa nyo din ito na gawing patungan ang likod ng kabady nyo tuwing pipirma ng attendance. Palagi kaming nakatune. Pero minsan, dalawang nagtutune sa amin. Uy, seryoso may camera. Hindi di masok lang kapag midterm or final exam. Kaplaton pala kita? Ito nang pinakamasayang experience ko sa college student. Yung tipong ang dami mo nang nakakausap at sobrang close na kayo sa isa't isa. Hello, buds! Hi, buds! Uy, musta na kayo ng crush mo? Eto, gandang-ganda sa kanya. Sabay tayo mamaya, ah. Sige. Oh! Oh! Pero hanggang ngayon, di nyo pa rin alam ang pangalan nila. Pati nga officer, di mo kilala eh. At dahil din sa ROTC ay umitim ako. Loko, dati ka na maitim. Sobrang sayaan ng ROTC kahit nakabilad ko sa araw. Pero mas masayang marinig ay... Lumansog! Siyempre, ito ang linya na gusto marinig ng lahat ng cadets. Yo, what's up?